Hello mga kabaka, update lang po tayo ngayon sa ating grass. So ngayon may tinatanim kaming chicory, pang summer namin na grass. Ito yung tinatawag naming chicory. Ito ano to sa sink. Nakatulong to sa baka sa yung sakit na eczema, yung sakit sa balat ng baka. Yan siguro ano pa siya, maliit pa. At sa yung kabila naman nagawa kami ng grass silage. Itong maize pang grass silage, pang silage namin. Ito yung maize. Kung makita nyo, tingnan nyo mga kabaka, yung maize namin is ilang mahaba-haba na. Nasa ano ko na, yan, sana siya. So hanggang dito na, lampas tuhod na, lampas tuhod na ang haba niya. So ayan yung mais namin. So itong mais namin is mga ano siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na products. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 lang pala, 5 products lang yung mais namin. Ayan, mga ano pa lang to, buwan, magta-3 buwan yung mais. Ayan So pag ano na to, ikakating to, tapos iimbak natin doon sa silage. So kibali ano to, kibali limang products na may 3 hectares. Ito 2 hectares, 2 hectares, 2 hectares, and 3 hectares. 2 3 hectares at saka 3 2 hectares na products na puro mais. So itong sa kabila naman, kung makikita nyo, yan yung chicory, yung sinabi kong pagkain ng baka sa summer. Yung pinakain namin yan kasi ano yan sa sink, malakas sa sink, may sink siya. So yun yung nakatulong yun sa mga sakit ng balat ng baka, lalo na pag summer kasi sobrang init, yung tinatawag nilang eczema. Yan. So mga ano din to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 products ang ganitong damo, yung chicory. Tapos 5 products naman yung mais. So yan lang update natin ngayon mga kabaka. So ang ginawa ko ngayon, inikutan ko lang yung products kasi nagsukat ako ng damo. Ito yung gamit natin, yung pangsukat. Ayan. Sa susunod kong vlog, ipakita ko kung paano ginawa tong pagsukat ng damo. Ayan, so kung makita nyo dito, may ano ako dito. Ito na yung tinatawag naming farm ride. So dito siya makikita yung sukat ng damo. Ang lalabas nito is ano na siya, kilogram dry matter per hectares ang lalabas. So ano lang siya, may ginamit kaming itong machine na dito siya mag-detect kung gaano nakahaba ang damo, convert niya into dry matter per hectares, kilogram dry matter per hectare. So ito yung products natin.
Yung may X na yan, yung mga may X yan yung tinataniman ng mais, at saka yung chicory, yung sinabi ko. At saka yung iba naman na may G, ibig sabihin yan is grease, na grease na yan, o may baka nakalagay dyan, naka-schedule na yan na i-grease. Yung walang nakalagay na grease is yun yung susukatin natin. Yun yung paddocks na sukatin natin. So sa pamagitan nitong machine na maliit na machine na to, at saka yung sa monitor na to, dito makikita yung conversion ng sukat ng damo into kilogram dry matter per hectares. Diyan siya convert. So sa susunod na vlog, ipakita ko sa inyo kung paano ito gamitin. So sa ngayon, nag-ikot lang muna ako, tignan ko yung mga damo at nire-record ko para sa susunod na grazing. So hanggang sa muli mga kabaka, huwag magsawang manood para matuto. Sa lahat ng gusto mag dairy farming, kahit kunting kaalaman lang para sa may idea kayo kung paano ang dairy farming sa New Zealand. So ganito lang yung sistema namin. Unti-unti ipapakita ko sa inyo kung ano pang dapat natin gawin habang nandito tayo sa dairy farming sa New Zealand. Maraming salamat po. Babu.
Bye.